Good day everyone! Nagbabalik po tayo for the next topic which is sweldo ko dito sa USA versus yung cost of living ko dito sa United States. Ang tanong, magkano ba naiipon ko every month? Or kaya, may naiipon pa ba ako? And magkano bang sweldo ko pag wala akong overtime or holiday pay? Well, if gusto nyong malaman ang mga sagot sa mga yan, stay tuned and watch till the end. Kasi, i-discuss ko sa inyo in details para ma-idea kayo sa life ko dito sa United States. Ito po si Nurse Juan de la Cruz, ang inyong OFW nurse. Yung huling video ko, pinakita ko sa inyo yung payslip ko, including yung mga iba't ibang taxes dito sa United States. At ang payslip na yun, ang pinakamalaking sweldo na nakuha ko since dumating ako dito. Dahil ito yung tumama during December period, kung saan maraming holiday pay and overtime akong ginawa. If hindi nyo pa napanood, please watch that first para mas maintindihan nyo tong video na to. I'm sure magugustuhan and marami kayong matutunan doon. Balik tayo. Magkano bang sweldo ko if regular days lang ang duty ko? Well, ipapakita ko sa inyo yung sweldo ko in a while after ng background information na to para mas madali nyong maintindihan. Ang shift hours ko po dito sa United States is every 12 hours, night shift. Per 2 weeks, I'm required po to work 7 days lang po. So 3 days sa first week, then 4 days sa second week, or vice versa. Pare-pareho lang po schedule for the whole month, unlike dyan sa Pilipinas na rotating yung shift. Which is better kasi mas napaplano mo yung schedule mo ahead and madaling makipagpalitan. In other words po, permanent night shift po ako. Per hour rate ko po dito is $21.50 since under agency pa ako. And including na po dito yung additional $1 for the night shift rate. Well, wag na tayo patumpik-tumpik pa. Ito na yung pinakamababang payslip ko dito sa United States. Dito po, total of 82 hours lang ang work ko sa payslip na to. 12 hours shift ka nga, pero hindi bayad yung 1 hour break na to. If makikita nyo sa taas, may OT akong na 7.25 hours with a rate of 32.25 cents, which is 50% more ng regular rate ko. Actually, hindi po ako nag-work ng extra shift. Dito kasi, 40 hours per week lang ako dapat mag-work as per kontrata ko. Then, any minute or hours after ng 40 hours during that week na yon is considered overtime na. Kaya may 7.25 hours ako na nasa record as overtime. Dito naman po sa regular night shift 1, nag-work po ako ng 74.5 hours with the rate of $21.50. Kaya ang total earning ko sa payslip na to is only $1,846. Pag na-minus nyo yung taxes ko as well as yung insurance namin ni Mrs. which amounts to $514.03. Ang total ng take home ko is only $1,332.03 or nasa $71,929 lang. Which is sobrang liit as compared ng take home sweldo ko noong December, which was $2,091.38 or nasa 112,934 pesos. Nasa around $760 or 41,000 ang difference ng dalawang sweldo na yon. Ang sakit, di ba? So, if 1,332 sweldo ko per 2 weeks paycheck, it will be $2,664 if times 2 mo for the whole month. Or nasa 143,856 pesos lang siya. Ang tanong, pag ganito ba na regular sweldo lang ang kinikita ko, kaya ba itong suportahan yung monthly cost of living ko dito sa United States? Well, let's find out mga kababayan. Kasi i-share ko sa inyo and isa-isahin ko sa inyo yung cost of living ko dito sa United States. If napanood nyo po yung US initial budget series ng videos ko, iba po ito compared sa papakita ko ngayon. Kasi ngayon po is yung monthly expenses kung saan ito ay more updated and mostly monthly basis. So talaga pong magkaiba po sila. If hindi nyo po napanood yon, please watch that first. But for this series, let's start. Number 1 gastos po is yung apartment. Yung apartment na nakuha ko is only worth $425 per month. 1 bedroom po ito and no garage. Mas mahal yung bahay or yung charge if may sariling garahe ka.
Next is number 2, yung monthly vehicle or car loan payment. Sa car ko po, which is brand new, $328 per month. Binabayad ko po ito diretso sa bangko if sana po ako nag-loan ng money. Brand new car po kasi hindi ako magaling sa kotse kaya hindi ako sure kung kaya kong ayusin yung mga car na second hand. Kaya mas pinili ko na lang bilhin yung brand new car. Why need ng car? Kasi may part sa US na walang public transportation. Gawa ng masyado itong rural area. Kaya if makikita nyo sa mga US movies, maraming nag-hitchhike ng ride. Kasi walang alternative. Either lakad ka lang, bike, or kaya hitch. Pero sa mga city areas, karaniwan may public transportation sila. Believe it or not po, ang US po ay mostly para siyang probinsya. Mas maraming province part ng US kaysa sa city areas. Okay. So the next one is number 3 is yung car insurance. Ang bayad ko po dito is $130 per month. Under po ako ng Kentucky Farm Bureau. Ito po ay isang local insurance version po nila dito sa state ng Kentucky. Ito yung pinakamura as compared sa mga prices na offer ng ibang car insurance company. Pwede kang pumili like yung Geico, State Farm, Progressive, Root, and marami pang iba dyan. By the way, ang price ng insurance or car insurance ay nagbabago depende sa ilang factors. Explain ko po sa next video ko. Kaya please subscribe na for future references para makapagtipid po kayo. After ng car insurance, the next is yung car gas. Mas mura ang gas dito sa United States, especially sa mga rural areas. Roughly, nasa around $10 per week ang gastos ko if wala masyadong road trip. Again, if walang masyadong road trip po. Pero, since magala kami, nasa around $20 per week pong gastos namin. Or, total of $80 per month. More pa if mag out of town or out of state road trip ako. Gala is life dito sa United States. Kaya road trip is one of the best things you can do pag andito ka sa United States. Next po, number 5, electricity. Ang electric bill namin dito sa United States ay nagva-vary. Depende sa usage and weather po. Pag summertime po, nasa around $50 to $70 lang. Medyo tipid mode na po yun. Minsan lang kami gumagamit ng aircon if talagang mainit na. Tapos, pag winter season naman, hindi mo na kailangan gumamit ng aircon. Siyempre, malamig na nga, di ba? Ang problema, need mong gumamit ng heater. And Diyos ko po, mas mahal ang kuryente pag gamit mo ay heater. And hindi mo naman pwede hindi gamitin ito kasi may mga times na talagang malamig dito sa United States. Minsan, kahit walang snow during winter season, malamig pa rin ang klima. Wherein, kailangan mo gumamit talaga ng heater. Sa sobrang lamig, nakakaramdam ka ng chest pain or frostbite or naming sa mga daliri mo. Kaya heater is a major necessity dito sa United States. Kaya please take note po if bibili kayo ng car kasi ang car nyo kailangan may heater system din. Lalo na sa mga cold places dito sa United States. During sa winter time, umaabot yung bill namin ng $120 to $150. Medyo tipid mode na po yun. Kasi minsan, tinitiis na lang namin na hindi gumamit ng heater. Usually, nag-double clothing, triple clothing, may jacket sa loob ng bahay, para naman makatipid kahit paano. And, dito sa Kentucky, during winter season, paminsan-minsan lang snow. Minsan oras lang or minuto lang na naglalas yung snow. Or minsan, para lang siyang ulan na minsan andyan, after ng ulan wala na. Ganun lang po ang katumbas ng snow dito sa amin. Contrary po sa belief natin na pag dito sa United States, laging may snow or nagsusnow. O ha? Hindi nyo alam yun, di ba? At least may natutunan kayo sa akin. Kaya I'm sure, doon sa mga state na laging nagsusnow, doble or triple pa ang electric bill nila. Yung mga OFW po na nasa US po dyan, please comment po if magkano po yung bill nyo and saan state po kayo para ma-idea naman yung ibang nanonood dito. Okay, para sa video na to, estimate na lang natin na $100 per month ang electric bill ko dito sa United States. Then, after po ng electric bill, syempre hindi mawawala si water bill. Like sa electric bill po, nagdedepende din po yung bill sa usage nyo po. Nasa around $80 ang average namin per month, including na yung panglo-laundry namin dito. Pang 2 tao po ito, for me and for my loving wife. The next po is yung mobile phone plan po namin dito sa United States. Need mo magkaroon ng SIM card plan dito sa United States. It's either postpaid or prepaid po.
Hindi pa uso yung pareho dito sa Pilipinas, wherein gagana yung SIM card kahit wala kang load. And matatawagan ka ng mga tao kahit wala kang load. Ang plan na nakuha ko po is worth $35 per month. Since dalawa kami, $70 per month po ito. Initially po, $50 each po ang singil sa amin or $100. Pero, pwede mong ilagay sa isang pangalan for the billing statement para makapag-discount ka. Kaya yun na nga, from $100, naging $70 na lang. At least may natutunan kayo na makakatipid, di ba? Next po is yung Wi-Fi. Bakit need mo pa ng Wi-Fi if may mobile internet ka naman? Siyempre, iba pa din ang bilis ng Wi-Fi versus ang mobile phone. And more importantly, hindi mo magagamit ang mobile data mo sa paggamit ng Smart TV. If may Wi-Fi ka, pwede mo nang gamitin ito para sa Smart TV mo na pwede magkaroon ng TFC channels. As long as may Roku channel ka na built-in pagbili mo dun sa TV mo. Which is nakakatuwa kasi hindi mo na kailangan magbayad ng cable and additional subscription para lang sa TFC channel. Yung TFC sa Roku channel, free version lang ma-access mo, which is enough na. Kasi mapapanood mo na yung regular shows mo, like TV Patrol, Showtime, GGB, Bandila, and iba pa. Enough na to keep you updated and make you feel more at home without paying much, di ba? Ang bayad ko po dito monthly is nasa $80 per month for the Wi-Fi. May mas mura, pero mahilig ako mag-stream ng videos, kaya ito yung kinuha naming speed rate. Also, meron kaming way na manood ng latest movie through the Smart TV channel, na hindi na kailangan download and higit sa lahat, hindi illegal. Also, yung mga movies na yun ay high definition quality ng mga latest na palabas. How? Well, subscribe now and wait sa mga next videos ko kasi I'm sure hindi nyo matatinggan ang free movie technique na to. Next is number 9. Syempre hindi mawawala ang food allowance. Normally, nasa $100 per week yung grocery namin ni Mrs. So total of $400 para sa grocery, including na yung toiletries. Then, additional $150 per month yung gastos namin if kumakain or nagde-date kami sa labas ni Mrs. Mga tipong once per week lang. FYI, mas makakatipid ka if kakain ka na lang sa bahay, kaysa naman kumain ka everyday sa fast foods. And also, hindi uso ang karinderya dito, na may maraming putahe, kaya mas gugustuhin mo talaga na magluto na lang. So total for the food allowance will be $550 per month. Number 10, last but not the least, is yung tinatawag kong personal allowance. Siyempre, need mong i-reward sarili mo para mapawi naman yung stress and pagod mo. Ito yung budget na pang-shopping na paunti-unti, like clothes, accessories, or anong makita mo na trip ng puso mo. Normally, nasa around $100 lang budget ko. Kuripot mode na po. So, recap, ang total regular or minimum salary ko po is $2,664. Pag minus nyo yung mga expenses na to, like yung apartment, $425, car, $328, car insurance, $130, car gas, $80, electricity, $100, water, $80, mobile plan, $70, Wi-Fi, $80, food allowance, $550, personal allowance, $100. So total ng monthly expenses ko is $1,943. Ang laki, di ba? Pag minus nyo to sa sweldo, ang maiwan na lang is $721 per month or nasa 38,934 pesos. Sad life, di ba? I'm sure na heartbroken kayo sa total ng ipon ko per month dito sa United States. But wait, there's more. What more na lang isabihin ko sa inyo na kami ay nagpapadala ng money monthly sa Pilipinas worth $400 para sa father ko and para naman sa mother niya. Unbelievable, di ba? But true. Kaya pag minus mo yun, ang maiwan na lang sa amin is $321 per month or nasa 17,334 pesos. Sa clap, di ba? Mas malaki pa yung pinapadala namin kaysa sa naipon ko. Well, ganun talaga. Ika nga nila, bayani tayong mga OFW. Isa-sacrifice ang lahat or ang sarili para lang sumaya ang pamilya. Isa-sacrifice ang lahat, yung kaligayahan mo, lalayo ka sa comfort zone mo, sa family mo, sa friends mo, sa bayan, at sa lahat-lahat ng kinagisnan mo mula ng pagkabata ka para lang makaipon ka para sa pamilya mo. Kaya, yung mga pamilya ng mga OFW dyan sa Pilipinas, huwag kayong masyadong umabuso sa paghingi and request sa mga balikbayan ng pasalubong and cash incentives. Sa akala na milyonaryo kami dito sa United States. Bawat pera namin dito ay may katumbas na sakripisyo. Kaya use our money wisely po.
Special mention or shoutout po sa mga kapitbahay dyan na hindi namin relative or close pero kung makarequest sa'yo ay talo pa yung pamilya mo. Kaya, i-share niyo yung video na to sa mga pamilya nyo, friends nyo, and more importantly, sa mga kumag nyong kapitbahay. Para naman magka-idea sila kung ano yung situation natin dito sa United States or sa abroad. Lalo na yung sa mga nagsisimula pa lamang. Pero, bago kayo ma-disappoint or mag-back out, good news naman tayo. Number 1. Yung ilan sa mga specific expenses na ito is good for dalawang tao. Kaya mas malaki yung matatabi mo if single ka as compared if dalawa kayo. Yun lang nga, may more money ka nga, pero wala ka namang honey. Joke lang po yun. I'm sure, makikita nyo rin yung forever nyo dito sa United States or kung saan man. Number 2, yung ipon ko na $321 per month is only from my remaining sweldo ko lang. And minimum sweldo ko po. I repeat, minimum and sweldo ko lang. If nag-work yung partner o asawa mo, lahat ng kinikita niya is malinis na ipon nyo na po yon. Kasi nga, yung mga expenses na to is for dalawang tao na. Kaya kahit pa minimum wage pa yung rate niya or part-time lang, malaki pa din yung ipon na yon. Kasi nga, buong buo nyo makukuha yung sweldo na yon. Maliban na lang sa konting tax. Ox, diba? Imagine na lang if same kayo ng sweldo or kaya mas mataas ang sweldo niya since hindi siya under na agency mo. O diba? Number 3, under contract agency lang sweldo ko for now. Kaya don't worry. After ng contract ko, yayaman din ako. Mas malaki or kaya madodoble ko ang sweldo ko next year. Depende sa career choice na gusto ko. It's either change state ako or kaya magiging isang travel nurse ako which pays a lot po. As in a lot. Explain ko rin po sa next video ko. So make sure to subscribe. I'm sure po may natutunan naman po kayo sa panonood ng video na to. But wait, there's more. If papunta na kayo dito sa United States, alam nyo ba paano pumili or bumili ng sasakyan dito? And ano ba yung mga dapat tignan? Or ano ba yung mga criteria para makakuha ka ng maganda at murang deal? Well, click the subscribe button now and notification bell para malaman ang sagot na yon. Kasi i-discuss ko po lahat ng mga details na yan sa next upcoming video ko. Please watch po yung other videos sa YouTube channel ko. I'm sure andun na yung mga sagot sa mga tanong nyo with regards sa process na papunta dito sa United States or pag-adjust dito sa United States. Ito po ulit si Nurse Juan de la Cruz, ang iyong OFW nurse. Thank you for watching and God bless. Peace.